Curious, Coach Vinci. Okay. So, businessman through and through. So, na-curious din naman ako personally. Ano ba ang pinakauna mong negosyo mula nang ikinagdesisyong I'm gonna go the entrepreneur route? Yung legit na business. Na-realize ko rin talaga na hindi lahat ng ginagawa nating source of income ay business. Racket lang talaga yung iba. So yung first legitimate business ko when I was 21 years old, pagka-graduate ko agad, nag-supply ako ng itlog sa Malolos. Yan, ako ay supplier ng itlog sa buong palengke ng Malolos. Dalawa kaming major supplier doon. So yeah, actually when I was studying your profile in preparation for this episode of ours tonight, napansin ko na yun, okay, nag-ano pala siya, nag-trading pala siya ng ng eggs. Ito ba yung Excellent Viper Farm and Trading? Ito ba yan? Yes, excellent yan. Oo. May tayo dyan, may mga resibo. May mga picture pa ako na sobrang bata ako na doing those business kasi hindi ko alam kung bakit. Parang feeling ko sisikat ako kasi college pa lang. Pabibo na ako banda, ayan. Ang hilig ko talaga na extracurricular kasi hindi talaga ako pang academics. Talagang naghihingalo di ba? Tatlo yan summa cum laude, ako sumabit. Laging sumabit yung mga grades ko. Ayan. So, consistent ako, line of 8, line of 9, 78, 79, mga ganun yung grades ko. So, hindi talaga ako academic. All naman, Coach Vinci. Pero sabi nga nila, kung sino pa nga daw yung mga row 4 nung high school o mga lower section o mga sabihin mong si Raulo, yung mga hindi nagsiseryoso sa pag-aaral. Karamihan sa kanila, although not all, sila pa nga yung mga mas mayayaman ngayon. Tama, no? May mga taong gano'n. Pwede. Kasi isa sa mga factor dyan, usually ng mga sabihin nating row 4 ay mataas ang communication skills. Kailangan nila mag-survive. So maagang natuto sila ng resilience sa batang edad dahil lagi silang bagsak, lagi silang rejected. So tumibay na yung emotional quotient natin o kung ano man. Then yung communication skills na-improve yan kasi kakausapin mo yung katabing mong matalino. 'Di ba alam natin ang mga sagot ay nasa paligid lamang. So which is yung katabi mong matalino. So totoo yung sinasabi ni I don't know who said this, yung you are the result of 5 people you are with. So may 4 akong kabarkada na matatalino. So ako yung matalinaw. Matalinaw. Matalinaw, usually malino yung mata kahit malayo kita-kita yung sagot ng mga matalino. Kasi thankful din ako, di ko inaasahan na nakapasok din ako sa isa sa mga premier vet school sa buong Pilipinas. Si LSU siya. So pumasa ako doon. And hindi ko alam kung bakit, pero will yun ni Lord kasi may mga kasabayan ako na matalino talaga na cum laude ay na mga ang tawag doon sa high school yung mga hindi ko kasi hindi ko alam. Valedictorian hindi nakapasok. Tapos ako nakalusot sa pagiging siguro dahil common sense lang. Nag-align lang yung mga bituin. Kaya nakapasa. So again, just to confirm my understanding, of all businesses or business ideas, yun yung pinasok ko kasi paano aligned siya sa course that you graduated with, which is veterinarian animal husbandry, yung may tawag doon. I had my unfair advantage then because may farm na kami and kailangan lang nila mami ng expansion and I'm the eldest, the panganay. So I have to take over some of the branches that we have. Then, yun nga, sabi kasi ni Mami, hindi naman daw talaga ako magtatrabaho dahil mag-iitlog lang ako, which is nalulungkot ako. Yun din siguro yung reason bakit hindi ako nahilig sa employment dahil yun yung mindset. Ayun yun. Kaya doon ako napunta sa ganung business. Diba? Thirst, buddy.